Yan, are we excited sa gabing ito? Parang ang sasaya nyo ngayon. Na-bless ba kayo sa awitan kanina? Amen? Sino rito na-bless sa awitan? Ang sarap umawit sa Panginoon. Amen? Ang sarap magpuri. Yung mga nasa online, wala pong kakaiba. Kung ano po yung naranasan namin dito, no, nakapangyarihan ng Panginoon, I believe naranasan nyo po dyan habang kayo po ay nanonood. Amen. Type amen. At syempre, yun nga po, hindi pa po tayo nagpapalit ng team. Anong team natin? I'm holding on to you. Saan? God's promises, no? Alam naman natin na ang Panginoon na nagsalita ng kanyang salita ay totoo. At naniniwala ako, marami na po kayong natutunan. Amen? Kaya lang, minsan nagiging familiar na lang po. Amen. Na kaming mga nagtuturo dito ay very familiar na. Alam naman natin na totoo ang salita ng Diyos. Kaya lang, minsan kailangan kayo laging i-remind. Amen. Thank you. Yan, pakuha na lang yan. Hello, yan. Ang salita po ba ng Diyos ay maaasahan? Subok na po ba? Tinga. Sino rito? Kasi madaling magsabing, nagtitiwala ako sa Panginoon eh. Amen. Madaling magsabi o magsalita na ako'y tunay na may tiwala sa Panginoon. Hello, na ako'y humahawak. Actually, ang ibig sabihin po niyan, I'm holding on to you, hindi ikaw ang nakakapit sa Panginoon. Ang ibig sabihin niyan, doon ka nakakapit sa kanyang pangako, ang Diyos ang may hawak sa iyo. No, pinaliwanag yan ni Pastor Pin kasi kung ikaw ang may hawak sa Diyos, tendency pwede kang makabitaw. Ikaw ang may hawak eh. Pero kung ang Diyos ang nakahawak sa iyo, kahit anong mangyari, hindi ka bibitawan ng Panginoon. Praise God sa mga nakapumalakpak dahil alam nila yung totoo eh. Amen? Naranasan yung salita ng Diyos ay hindi sinungaling. No? Kasi pag alam mong totoo at pinangahawakan mo, hindi ka bibitaw. At naniniwala ako sa gabing ito, kaya ka naririto kapatid, dahil alam mong ang Diyos ay may gagawin sa iyo. Na imbis na nandun ka sa bahay at nanonood ng kung ano-ano. Kung ano yung ano-ano na yon. Ha? Tanggol. Okay? O kaya naman, dahil may problema kang dinadala, mas pinili mong bulay-bulayin na tinatamad ako umatin kasi ang bigat ng problema ko. Sino ganyan na umaattend kapag walang problema? Pero pag may problema, nawawala. Nawawala. Sige, yung title natin. Hindi yan ang title natin eh. Pinaliwanag ko na kay John Paul. Do you trust God? Question mark. Do you trust God? Sige, edit mo na para makita nila. Okay, do you trust God? Sabihin mo sa katabi mo, tanungin mo, kapatid, do you trust God? Yes. No, dapat yes. Kaya lang sabi ko nga po sa inyo kanina, madali po talagang magsalita. Madaling sabihin at tayo'y nagtitiwala sa Diyos. Tulad ngayon, tinanong ko kayo, do you trust God? Nagtitiwala ba kayo sa Diyos? Ano sagot nyo? Ang lakas eh, no? Ang lakas. Pero kamusta ka naman, kapatid? Maaari mong sabihin yan sa panahon na okay yung sitwasyon ng buhay mo eh. Yung wala kang problemang mabigat.
Hello, bakit ko sinabing walang problemang mabigat? Kasi alam ko naman, lahat may problema. Amen. Kaso pag ang problema mo magaan, minsan okay lang hindi mo na pinapansin Amen. Pero kung ang problema mo mabigat, hello, at ang problema, yung problema, nagsama pa ng problema. So ano tawag doon? Problema na problema. At ikaw ang namroblema. Amen. So sobrang bigat. Sa sobrang bigat, amen, nabulay-bulay mo. Hindi ka na umaattend ng church. Na-question mo na si Lord. Ano tanong mo? Panginoon, bakit? Bakit ako? Amen. Sabi ni Joyce Meyer, sabi niya, meron siya isang kinote, trust requires unanswered questions. Yung pagtitiwala daw, no, ay ang requirements niya, meron kang hindi nasagot na tanong. Naintindihan niyo? Para magtiwala ka, no, kahit may katanungan ka, bakit ikaw nagtitiwala ka pa rin? Amen. Nakuha nyo? Ibig sabihin, kapag si Lord, may nararanasan kang hindi mabuti, mas okay na wag mo na siyang questionin. Mas okay na mas magtiwala ka kung bakit mo nararanasan ito. Amen. Kasi alam naman natin, sabi ng Romans 8:28, that all things work together to those who love God, amen, at gumagawa ayon sa kanyang kalooban. Amen. Lahat ng bagay nangyayari at nagkakalakip-lakip doon sa mga taong umiibig sa Kanya. Sino rito umiibig sa Diyos? Itaas ang kamay and say amen sa mga nanonood. Amen. Ibig sabihin, kung nagtitiwala ka at iniibig mo ang Diyos, lahat ng bagay po, mga kapatid, na nangyayari sa iyo, hindi aksidente yan. Sabi nga ni Elder, no, paborito niyang i-quote to, no, walang aksidente sa Panginoon. Lahat ng nangyayari sa mga anak ng Diyos, no, kung babalikan niyo yung istorya ni Joseph the Dreamer, amen, may pangako si Lord sa kanya, pero magaganda ba nangyayari sa kanya? Hindi. Ang papangit. Pero ang maganda ron, kahit nandun siya sa isang sitwasyon na hindi niya gustong naroroon siya, pero alam niyang nasa kalooban siya ng Panginoon, hindi niya kinwestiyon si Lord Ang ginawa niya, nanampalataya siyang may plano ang Panginoon sa kanya kung bakit siya dumaraan doon. Palakpakan mo si Lord. Di ko alam, meron dito may pinagdadaanan. Pero i-allow mo lang si Lord sa buhay mo dahil meron siyang gustong baguhin sa'yo. At inihahanda niya yung puso mo, kapatid. Inihahanda ka ng Panginoon. Do you trust God? Yung kanyang process, yung kanyang plano sa buhay mo, kung bakit ka dumadaan dyan, kasi pinatitibay ka niya. Pinatatatag ka niya. Ulitin ko, all things work together to those who love God. Lahat ng umiibig sa Diyos, kung ano man kapatid, yung sitwasyon mo ngayon, allow mo lang. In the end, papupurihan mo ang Panginoon. Yung test mo magiging testimony. Sino gusto nun? Kaya mag-alala ka. Kapag ikaw ay humaharap sa isang sitwasyon
at alam mong ikaw ay nasa kalooban ng Panginoon, magalak ka, kapatid. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Diba sabi ni Pablo? Amen? At yung pagiging magalak niya, may kasunod yun. Yung kayo'y manalangin. No? So ang sikreto para tayo'y maging masaya sa ating buhay, huwag kalimutang manalangin. Kasi ang pananalangin ay pagtitiwala sa Panginoon. Sino rito hindi nananalangin? Wow, wala nagtaas ah. Sino rito nananalangin? Tuwing kumakain po. Yan, dapat lahat po tayo marunong manalangin. Amen. Kasi nga po, ang pananalangin ay pagtitiwala sa Panginoon. Amen. So sabi po rito, unang verse natin ng Psalms, verse 9 and 10, nasabi diyan, the Lord also will be a refuge for the oppressed. Siya raw po yung takbuhan ng mga inaapi. No? A refuge in times of trouble. Siya yung takbuhan natin, yung malalapitan natin, no? Kapag tayo'y nasa isang sitwasyon na tayo'y ginugulo ng kaaway o mayroong alalahanin at wala naman pong exempted yan. Tama? Sino rito walang troubles? Walang problema? Yung mga nasa ilalim na lang ng lupa, yung mga nahimlay na, yun lang naman eh. So kaya tayo dumaraan dyan, sabi nga ng Panginoon, in this world, we were encountered troubles. But take courage, sabi ng Panginoong Jesus, I have overcome the world. Lahat naman po eh. Sinabi niya yan sa mga mananampalataya, yung verse na yon. Kung mananampalataya tayo, hindi po tayo exempted. Kaya huwag kang magtaka, bakit may nararanasan kang problema? Kasi si Lord mismo ang nagsabi. Pero ang maganda po ron, sa problema mo, hindi ka iniwan ng Panginoon. At yan ay pinagtagumpayan niya na. Amen. Kaya yung problema mong pinoproblema mo, maliit lang sa Diyos yan. No, napakinggan nyo na, no? Inihalimbawa, dinescribe ni Pastor Pin yung ating yung creation. Kung gaano kaliit ang mundo sa gitna ng solar system or beyond the solar system, ganun lang ang mundo. Kung ganyan lang ang earth, asan ka doon? Oh, di ba? At ang sabi ng Biblia, ang mundong ito ay tuntungan lang ng paa ng Diyos. Grabe naman. Ang laki ng Diyos mo kumpara sa problema mong pinoproblema mo. Amen. Sino ba problema mo? Ano ba problema mo? Pwede namang sino, yung katabi mo, baka pinoproblema mo yan. Di ba? Amen. Hello. Pwede naman din ang problema mo, tao, di ba? Yung relasyon. Amen. Hello. Matagal mo ng problema, ibigay mo sa Panginoon. Ang sabi niya dyan, the Lord also will be a refuge for the oppressed. A refuge in times of troubles. Ano yung troubles mo? Gaano kalaki? Hihipan lang ni Lord yung katabi mo eh. Kung yan yung problema mo, Lord, hipan mo na nga ito. Amen. Kasi gano'n lang ang mundo, alikabok na lang tayo. Hello. Kaya totoo, tayo'y alabok, nagsimula sa alabok, magbabalik sa, kaya hipan mo na yan katabi mo. Tanongin mo muna, nag-toothbrush ka ba? Verse 10. Ano sabi ng verse 10? And those who know your name. Grabe, no? Sino rito kilala sa pangalan ng Panginoon? Kaso baka sa pangalan lang talaga. Will put their trust in you, for you, Lord, have not forsaken those who seek you. For you, Lord, have not forsaken those who
Do you seek the Lord? Wala na, mahina na. Do you seek the Lord? Kasi sabi diyan, hindi niya pababayaan yung mga humahanap sa Kanya. Yung mga nagtitiwala sa Kanya, hindi Kanya pababayaan. Lord, I trust you. Sabihin mo, Lord, I trust you. Ang hina, Lord, I trust you. Amen. Dapat yung pagtitiwala mo doon sa Creator ng mundo natin at sa Creator sa nag-create sa atin, hello, ay ganun kalaki. Kasi napakalaki po ng Diyos natin. Kumpara sa kung ano man yung nararanasan mo ngayon, kapatid. Hindi ko alam kung ano yung na-experience mo ngayon. Kung ano yung pinag-aalala mo ngayon. Kung ano yung bumabagabag sa iyong puso ngayon. Kung ano yung nararamdaman mo sa katawan ngayon na nagbibigay sa iyo ng kaba, ng takot, ng alalahanin. Pero isa lang ang alam ko. Those who trust in the Lord have not forsaken. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan ay pangako. Isa sa libo-libong pangako ng Panginoon. Na doon daw sa magtitiwala sa Kanya, hindi niya pababayaan. Kaya kapatid, no, maging payapa ka sa salita ng Diyos. Na hindi ka niya pababayaan. Ano man yung gumugulo ngayon sa isip mo, sa puso mo, ibigay mo sa Panginoon. Amen. Walang imposible, walang mahirap sa ating Diyos. Doon sa mga nagtitiwala sa Kanya, kayang-kaya niyang gumawa. Doon sa mga hindi mag-aalinlangan. Amen. Doon sa ang buong-buo ang kanilang pananampalataya. Kaya ang title ng ating pag-uusapan ngayon Do you trust God? Do you trust God? Okay, next. Sabi ng Psalms 37 verse 5, commit your way to the Lord. Trust also in Him, and He shall bring it to pass. Mangyayari ba? Yes. Kung yung kaparaanan mo, yung diskarte mo, ibibigay mo kay Lord, no? Lahat naman tayo gustong mabuhay, tama? Lahat tayo gumagawa ng paraan. Pero kung kaparaanan mo lang yan at hindi sa Diyos, hindi yan magpa-prosper. Amen. Ano sabi diyan? Commit your way. Hello, ipagkatiwala mo sa Diyos, sa Panginoon, yung mga plano mo, yung mga nais mo. Nung nakilala mo ang Diyos, siya'y ginawa mong tagapagligtas. At ano? Panginoon. Hello. Sabi nga ni Pastor Tony, maraming Kristiyano, ginawa lang tagapagligtas si Lord. Pero ang Panginoon ng kanilang sarili at ng buhay, sila pa rin. Amen. Aray. Hello. Pero sabi diyan, commit your way. I-submit mo na. Hayaan mo naman siyang gumawa sa buhay mo. Minsan kaya hindi tayo maka-breakthrough kasi ikaw pa rin ang nakaupo sa trono ng buhay mo. Amen. Sabi diyan, trust also in Him. Dapat, kung kinumit mo na, kung nag-submit ka na at nag-surrender ka na, trust in Him. Para lahat ng mga plano niya, hindi plano mo. Hello, kasi yung plano mo, short term lang yan. Amen. Yung plano ni Lord sa iyo, long term, eternal. Hindi kayang agawin ni Satan. Amen. Hindi kayang nakawin ng kaaway sa iyo pag ikaw ay sumusunod sa kanyang kalooban.
Kaya lang, marami, no, bago maranasan yung inihahanda ni Lord sa kanilang buhay, sobrang tagal. Hello, bakit po maraming Kristiyano na ang bilis? Nakikita mo yung pagbabago, yung transformation. Una ng kanilang buhay, no? Yung personal na yung kanilang karakter. Tapos, unti-unti yung kanilang kabuhayan, nagtatransform din. Bakit? Sumusunod. Inaalaw nila ang kapangyarihan ng Diyos na gumawa sa kanilang buhay. Hindi na yung kanilang sarili. Amen? Nakikinig sila sa banal na spirito na nasa kanila. Hello. Ang tahimik nyo ah. Next, anong verse dyan? Psalms pa rin. No, karamihan, Psalms no? Sa Tagalog ko na kinuha yan, magtiwala ka sa Panginoon at gumawa ng mabuti. Sa gayon ay mananahan ka ng ligtas sa lupaing ito. So, ang pagtitiwala pala sa Panginoon, kalakip nun, nananatili ka sa paggawa ng mabuti. No, bagamat ikaw ay may problema, bagamat ikaw ay may pinagdaraanan, ngunit nandun ka sa kalooban ng Panginoon, hindi ka nawawala sa gawain. Mabuti ba yon? Amen. Kahit alam mong gipit na gipit ka, hindi ka manguumit. Hello. Kahit alam mong napakahirap ng exam mo, hindi ka, mangungopya. Kasi alam mo, nagtitiwala ka sa Panginoon. Nagtiwala ka nga sa Panginoon, hindi ka naman nag-review. Papasa ka ba? Kailangan, magtiwala ka sa Panginoon, mag-pray ka, mag-review ka, amen? At sasamahan ka ni Lord sa exam mo. Huwag kang mangungopya, si Lord ang kukopya sa'yo. Si Lord ang bahala sa'yo. Amen? Kaso, nag-pray ka nga. Hindi ka naman. Ilalabas ni Lord sa'yo yung sagot? Hindi ganon. Magtiwala ka sa Panginoon. Pero aksyonan mo yung pananampalataya mo. Amen. Mag-review ka kahit English. Hindi mo naiintindihan kasi English. Si Lord magbibigay ng wisdom sa'yo. Hello! Yun yung sinasabi diyang gumawa ka pa rin ng mabuti na makikita sa'yo na kahit alam natin may pinagdaraanan ka, hirap ka, pero manatili ka sa kabutihan at presensya ng Panginoon. Sa gayon ay mananahan ka ng ligtas sa lupaing ito, pagpapalain ka ni Lord. Ililigtas ka niya. Dahil sa pagtitiwala mo sa Kanya, amen, tuwang-tuwa si Lord sa iyo. At hindi ka mapapaya. Kapatid, walang nagtiwala sa Panginoon na ipinahiya niya. Meron po ba? Wala. Amen. Lahat ng umaasa, umiibig, nagtitiwala sa Panginoon, hello, hindi niya pababayaan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Grabe si Lord, no? Kahit sa mga bagay na mahirap, kayang-kaya niyang gumawa. Amen. Wala ngang mahirap sa Panginoon Amen. Walang imposible sa Kanya. Walang bagay na hindi siya kayang gawin. Yung ugali nga ng katabi mo, napakahirap baguhin yan Tignan mo. May ugali yang mahirap baguhin. Pero tignan mo, bakit siya naririto? Wala yan dito kung hindi yan binago ng Panginoon. Wala yan dito kung hindi gumawa si Lord dyan. O ngayon yung sabihin na mabigat yung problema mo kaysa sa ugali niya. Joke lang. Sa ugali natin. Amen. Mas mahirap pakisamahan ka dati kaysa sa problema mo ngayon. Amen.
Kaya ang Lord na pinaglilingkuran natin, walang mahirap sa Kanya. Amen? Woo! Bawat isa sa atin dito, binasag-binago ng Panginoon. Alam ko, lahat tayo rito, nagtataka. Hindi mo na nga kilala sarili mo eh. Compare mo noon, alam mo, napakalaki na ng pagbabago mo. Tama, mali. Na-amaze ka na lang kay Lord. Tama, mali. Tama, kasi hindi mo namang ginagawa ito dati. Na mas inuuna mong nasa lansangan kaysa nasa gawain. Tama? Mas gusto mo nasa tindahan, kumukuha ng mga balita kaysa naririto. Mas gusto mo nasa lamesa, umiinom, tumatagay, kaysa naririto. Tama, mali? Dahil nga, makapangyarihan si Lord. Binago tayo eh. Amen. Kung hindi, wala ka nga ngayon dito. Amen. Kaya ngayon nyo sabihin na mahirap yung pinagdadaanan nyo. May mas mahirap pa ba na binago ni Lord ang buhay mo? Palakpakan natin si Lord. Natural na lang yung problema ngayon na pinagdaraanan natin. Buhay pa tayo eh. Amen? Pero pag tayo ay kasama na ng Panginoon, sabi nga ng Revelation, wala nang pagluha ron. Wala nang sakit doon. Wala ka nang babayarang mga bills doon. Wala na ring internet doon. Amen? Tayo ay nasa glory na ng Panginoon. At tayo'y masayang makakasama ni Lord sa Kanya. Eternal. Yun yung kagalakan nating hinihintay. Yun yung pag-asa natin eh. Kaya kung ano man yung problema mo, hanggang dito lang yan. Amen? Hindi na natin yung kasama pagbalik ng Panginoon. Yun yung pinakapag-asa natin eh. Amen? At yun yung panghawakan natin na Lord, itong problema ko na to, ngayon lang to. At hindi ito dapat tambayan. Dapat itong problema na to, dumadaan lang sa'yo, kapatid. Amen, huwag mong tambayan. Dadaan lang yan, kasama mo si Lord. Hindi ka niya iniiwan. Hindi ka niya pinababayaan. Amen. Kung saan ka niya dadalhin, naalala ko, sabi ng Panginoon, pumunta tayo roon sa kabilang dako. Doon, sa kabilang isla. Pagkatapos magpagaling ng Panginoon, nag-minister siya na nag-minister, niyaya niya yung kanyang mga alagad na pumunta roon. Tayo'y pumunta roon. Kasama ba siya? Yes, kasi sabi niya, pumunta tayo roon sa kanilang paglalayag. Sila'y nakaranas ng bagyo, ng malakas na hangin, ng malakas na unos. Pinabayaan ba sila ni Lord? Pero nandun si Lord, hindi sila pinabayaan, pero takot na takot sila. Nandun ang Panginoon noong time na yon, pero natakot sila. Yun yung dapat hindi natin gawin. Na huwag matakot kasi sabi ng Panginoon, nung ginising nila, nasaan ang inyong pananampalataya? Amen. Kung meron mang plano si Lord sa'yo, sa kanyang pagdadalhan niya sa'yo, kapatid, may mga problema talaga eh, sinabi na ni Lord eh. Pero ang sabi niya, huwag kang matakot, kasama mo ako. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam ni Lord yung pinagdaraanan mo, kapatid. Alam niya yung darating sa'yo. Pero ang sabi ng Panginoon, kasama mo siya. Huwag kang matakot. Hello. Naniniwala ako na hindi kayo lalabas rito, na dala-dala nyo pa rin yung takot na meron kayo ngayon. Sinasabi na ng Panginoon. Sige, the best na palakpak kay Lord. Kasama nyo si Lord, kasama natin. Maniwala ka man o hindi, kasama mo si Lord. Kasama mo si Lord, nananahan siya sa atin. Sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Naalala nyo si Abraham. Sabi ng Romans 4:18, sabi po rito, sabi ng Romans 4:18, kahit na wala ng pag-asang maging ama, si Abraham, nanalig pa rin. Ulitin ko,
nanalig pa rin. Alam niyang wala ng pag-asa. Bakit? Gaya ng sinabi ng Diyos sa kanya, magiging kasindami ng bituin ang bilang ng mga anak niya, ng mga anak mo. Verse 19. Sabi po rito, mag-iisang daang taong gulang na siya noon. Alam niyang matanda na siya. At mahina na ang katawan. Sino rito 100 years na? Wala pa? Ayun, ayun. Ay, hindi. Mukha lang. Alam din niyang si Sarah ay baog. At hindi maaring magkaanak. Ganoon pa man, hindi nang hina ang kanyang. Wow. Sinasabi diyan, si Abraham, bagamat siya'y 100 years na, bagamat siya'y matanda na, mahina na ang kanyang katawan na pisikal, nanalig pa rin siya sa Panginoon. Kasi may sinabi ang Diyos sa kanya. Nananalig siya, hindi dahil alam niyang lalaki siya, magkakaanak pa siya. Nananalig siya kasi may sinabi si Lord. Kasi may pinangahawakan siyang salita. Ano yung salita ng Diyos? Na siya'y magkakaanak na sindami ng isang bansa. Alam niyo po, nung panahon nila, pag marami anak mo, mayaman ka. Kasi bansahan ng labanan eh. Amen. Hello. So nangako ang Panginoon sa kanya, nanalig siya, bagamat yung kanyang asawa ay baog, pag baog, hindi magkakaanak. Pero ang sabi ng salita, hindi siya nanghina. Hindi siya pinanghinaan ng loob. Nanalig siya na yung pangako, yung salita ng Diyos sa kanya, pinanghawakan niya. I'm holding on to you, Lord. May pangako ka eh. Hello, bagamat parang imposible na mangyari, wala nang paraan. Kumbaga sa isang tao, patay na. Wala nang buhay. Sa tao, hindi kayang buhayin. Pero ang Diyos, walang mahirap sa Kanya. Kahit patay na, kaya niyang buhayin. Palakpakan natin si Lord. Ito, totoo kapatid. Tayo'y matagal nang patay nung wala tayo sa Panginoon. Bagamat tayo'y humihinga, naglalakad. Amen. Naglalaro, nagji-gym. Pero nung wala ka sa Panginoon, patay ka. Yan ang tingin sa atin ni Lord. Pero nung tayo'y nakipag-isa sa Kanya, pinatawad, nilinis, hinugasan, tinubos sa krus ng Kalbaryo, tinanggap siya bilang Panginoon at tagapagligtas, ikaw mo ngayon ay muling binuhay. At yung buhay mo ngayon, bagong buhay, kasama si Kristo na. Yun yung pinapanampalatayanan natin ngayon. Yung bumuhay kay Kristo, buhat sa mga patay. Yun din yung kapangyarihang bumuhay sa atin at bumago ng ating buhay. Palakpakan natin si Lord. So alam ni Abraham na matanda na siya. Amen. Totoo, mahina na siya. Amen. Totoo na yung kanyang katawan ay mahina na rin dahil sa katandaan. Totoo na yung kanyang asawa, matanda na. At baog pa. Pero nung sabi ng verse 20, hindi siya nag-aalinlangan sa pangako ng Diyos. Sino rito may pag-aalinlangan kay Lord? Naniniwala o hindi naniniwala? Amen. Sabi diyan, kundi, pakibasa, sabay-sabay, 1, 2, 3. Okay, mga bata, stop muna ha. Stop. Sige, sabay-sabay eh. Ulit. Okay, so magsimula sa kundi ha. Okay, 1, 2, 3. Kundi lalo pang tumibay ang kanyang pananampalataya,
pinapurihan niya ang Diyos. Amen. Hindi siya nawalan ng loob, ng pag-asa. Dahil alam niya, yung nagsalita ay makapangyarihan. Hindi siya nawalan ng pag-asa. Bagkus, mas lalong tumibay. Dapat yan tayo Sa oras na tayo may problema, may pinagdadaanan, huwag mawala ng pag-asa. Lalo mong pagtibayin ang iyong pananampalataya, kapatid. Dahil ang Diyos na tumawag sa iyo, nung ikaw ay unang araw na kumilala at tumanggap sa Kanya, yung plano niya nagsimula sa iyo. Amen. Lahat ng panukala niya sa iyo, mangyayari yan. Kaso, depende sa iyo yan. Amen. Kung gaano tatagal. Depende sa ating pananampalataya at pagsunod. Alam niyo paano pinagpala si Abraham? Nanampalataya. At yung pananampalataya niya, may kaakibat na pagsunod. Sumunod siya tama? Kung babasahin yung Genesis 12, no? Ipinaalis siya doon sa pamilya niya, pinapunta siya sa isang lugar na hindi niya alam kung anong dadatnan niya ron. Pinahiwalay siya sa kanyang pamilya. At sabi ng Panginoon, pumunta ka ron, doon kita pagpapalain. Sumunod siya, amen. Kasi kung hindi siya sumunod, hindi siya nanampalataya. Ganun lang kasimple, kapatid. Kaya yung pagsunod mo, kapatid, nire-rewardan ni Lord yan. Hello. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, susunod na ako. Tignan mo, eye to eye. Kapatid, huwag mong pandilatan. Susunod na ako. Hello. So napakahalaga po ng ating pagsunod. Don't quit, kapatid. Katulad ni Abraham. Pwede na siyang sumuko, tama? Na siya'y, Lord, niloloko mo lang ako. Hindi na ako magkakaanak. Bakit? Unang-una, baog asawa ko, Lord Pangalawa, mag-100 taon na ako, Lord. Amen. Pwede na siyang mag-question. Pwede na siyang, imposible yan, Panginoon. Pero hindi. Mas lalong tumibay ang pananampalataya ni Abraham. Kaya nga siya tinawag na the father of faith. At ang maganda ron, lahi tayo ni the son of faith. Lahi tayo So dapat yung pananampalatayang meron siya, nasa atin. Amen. So how to, ano ba yung kasunod? Trust God. God's promises. So meron lang po akong 3 bagay na iiwan sa inyo. Kung paano ba natin mapanghahawakan, mapagkakatiwalaan? Ano yung mga ilang way, kaparaanan? Napakarami po niyan. Pero 3 lang po ang ibabahagi ko sa inyo. No? Kung paano natin mas mapapatibay yung ating pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Amen. At itong mga kaparaanan na to, hindi na to bago sa inyo. Gusto niyo makita mamaya? Itong mga kaparaanan na to, lagi niyo na po itong naririnig. Hello. Wala na pong bago sa mga nasishare po namin. Amen. Ang kailangan lang magbago rito ay yung response nyo. Kasi kahit 100 mensahe pa marinig nyo sa loob ng 1 taon, 2 taon, 5 taon, 10 taon, hello mga kapatid, mababaliwala lang ito pag walang pagsunod. Amen. Kung hindi nyo lalakaran yung mga naririnig nyo, sabi nga ni James, don't be just a doer o hearer of the word. Be a doer. Kasi
niloloko lang, dinadaya lang natin ang ating, meron ba rito niyan? Kahit lagi kang present, lagi mong gustong pakinggan yung mensahe, kung hindi naman din po natin susundin, hahakbangan, tatayuan, lalakharan, baliwala. Lahat ng naririnig nyo rito, hindi na po ito bago. Amen. Kailangan kayo ang magbago. Amen. So how to trust God's promises? Number 1, ang sabi dyan, alamin ang katotohanan. 2 Timothy chapter 2 verse 15. John 8:32 and John 14:6. Alam nyo na yan. Tama? Hindi na bago yung mga verse. Wala naman nadagdag dyan sa Biblia eh. Hello? Ano sabi ng 2 Timothy? Ang sabi dyan, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang, walang dapat ikahiya. Amen. At tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Sino rito manggagawa ng Diyos? Anak ng Diyos. Ang sabi diyan, no, dapat tama ang paggamit natin ng katotohanan. Dapat alam natin kung ano yung sinasabi. Pag alam natin ang paggamit ng katotohanan, tatayuan mo. Hello. Hindi mo lang hahayaang pumasok sa kaliwang tenga at lalabas dito. Napagpala ka ngayon, nakaupo ka dyan. Palakpakan ng palakpak. Tama. Ang lakas ng amen mo. Dinig na dinig ng mga nasa online. Uy, kilala ko yung nag-amen. Dahil sa sobrang lakas ng amen mo. Pero, hindi mo naman tinayuan. Mangyayari? Hindi. Dapat alam natin ang paggamit ng katotohanan. Yes, narinig mo yung salita ng Diyos, pero dapat lakaran mo. Amen. Kaya ang sabi diyan, sikapin mo maging kalugod-lugod. Hindi malulugod si Lord na narinig mo yung kanyang salita. Tama? Kasi pwede namang marinig natin eh. Malulugod siya pag yung kanyang salita, ilakaran natin. Palakpakan natin si Lord. Ang sabi diyan, John 8:32, malalaman natin, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya. Amen. Sino rito gustong lumaya sa sakit, sa kahirapan, sa problema, sa alalahanin? Amen. Kilalanin mo ang salita ng Diyos. Kilalanin mo yung magpapalaya sa iyo. Sabi ng John 14:6, ako ang daan. Ako ang katotohanan. Sino nagsalita niyan? Ang Panginoon. Kilala nyo dapat ang Panginoong Hesus dahil siya ang magbibigay sa atin ng buhay. Buhay na kaaya-aya at ganap. Amen. So kung gusto mong mas mapagkatiwalaan pa ang Panginoon, kilalanin mo siya ng gusto. Kaya sabi ng Salmo na binasa natin kanina, seek the Lord. Hanapin natin ang kanyang salita. Amen. Tayo'y magpatuloy. Huwag hihinto sa pag-alam ng katotohanan. Kapatid, ilan ang pangakong alam mo ng Panginoon? 10? 20? Hello, napakarami po. Na minsan, yung katotohanan na yan, dahil hindi nyo alam, nadadaya kayo ng kaaway. Amen. Inaagaw sa inyo. Kaya sabi ng Bible, my people are being destroyed for lack of knowledge. Dahil hindi nila alam ang katotohanan na ang Diyos may plano sa inyo. Hello. Na kayo gumagawa sa sarili nyong diskarte, sa sarili nyong lakas,
Hindi nyo inaalam kung ano yung the best na inihanda sa inyo ni Lord. Na may mas totoong plano si Lord sa inyo. Yes, totoo na maganda ang gusto mong mangyari sa buhay mo. Totoo na gusto ni Lord na ikaw ay mabuhay dito na hindi nahihirapan, malayo sa sakit. Totoo yan. Pero kung sa sarili mo, kaparaanan mo gagawin, hindi mangyayari yan. Amen. Hayaan mo si Lord ang gumawa sa'yo. Huwag mong i-twist yung truth dahil sa sarili mong kagustuhan. Amen. At sila ay nagugutom na. Okay. Pangalawa, maglaan ng oras. Bago pa ba yan? Di na bago yan eh. Lagi na po yan binibigay o binabanggit dito. Sa English, spend time with the Lord. Maglaan ng oras sa Diyos. Sabi ng Joshua 1:8 hanggang 9. Naalala ko nung bago akong Kristiyano, yan po yung isa sa mga unang verse na na-receive ko sa Panginoon. Kasabi diyan, huwag kaliligtaang basahin ng aklat ng kautusan. Bago pa po ba yan? No? Do not depart from your mouth the word of the Lord, the word of God. Amen. Huwag daw ihihiwalay. Huwag kaliligtaan. Sino rito nakalimutan magbasa? Nagka-amnesia. Sabi niya, huwag kaliligtaan basahin ng aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana ka at magtatagumpay ka. Kaya si Joshua, sobra yung faith niya sa Panginoon eh. Kay Joshua sinabi yan eh. Amen. Dahil yung salita ng Diyos, hello, lagi niyang inaalala sa kanya. Kaya yung pananampalataya niya, yung pagtitiwala niya sa Panginoon, grabe. Kaya nung tinanong kung sino ang, tinanong sila ng Panginoon, sino ang kayang pumasok doon sa lupain ng Kanaan, isa siya. Isa siya sa nananampalatayang ibibigay sa kanila ng Panginoon yung lupain, bagamat may mga hadlang doon na malalaking bansa, mga higante. Amen. Dahil yung kanyang pananampalataya, napakalaki sa Panginoon. Samantalang yung 10 lipi, natakot. Ang tingin sa kanilang sarili, mga tipaklong lang tayo dyan. Hindi tayo makakapasok dyan, papatayin tayo dyan. Pero itong si Joshua, hindi. Pumasok tayo dyan, ibibigay ni Lord sa atin yan, atin yan. That's faith. Nandiyon yung pagtitiwala niya kasi sinabihan siya ni Lord, yung salita ko, huwag mong kalilimutan. Basahin mo yan araw at gabi para magtagumpay ka at ikaw ay mananagana. Nangyari ba? Nangyari kay Joshua dahil yung salita ng Diyos, di niya kinaligtaan. May pinangahawakan siya eh, na salita na ibibigay ko to sa inyo, pasukin nyo yan. Kaya nung pinapasok sila, 2 lang silang nakapasok. Yung 10, natakot eh. Sino rito kasama nung 10? Sino rito kasama ni Joshua? Sino rito si Caleb? Tayo dapat yun. Amen? Kaya ang sabi niya ng paalala ni Lord, no? Pagbulay-bulayan mo ang kanyang salita. Spend time. Bigyan ng oras. Maglaan. Ang tanong, Pastor Tony, sino rito ang nagbabasa pa? Amen? Napakahalaga po kasi na tayo naglalaan ng panahon kasi wala pong shortcut. Sino rito gusto magtagumpay sa buhay na to? Taas kamay. Taas ang kamay. Gusto nyo pala eh. Yan ang sinasabi dyan. Kung gusto nyo magtagumpay, huwag kaligtaang basahin. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, magbasa naman tayo. Hello. Ano ba binabasa nyo ngayon?
Amen? Minsan kahit Koreano salita, basta binabasa nyo yun eh. May subtitle pa yun, di ba? Yun ang binabasa nyo ngayon. Hello? Tama po ba? Kung gusto mo magtagumpay, huwag kaliligtaan. Bulay-bulayin. Verse 9. May verse 9 pa pala yan. Tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Kasama ba natin si Lord? Kasama mo ba si Lord? Di nga, alam mo ba na kasama mo si Lord? Do you trust Him? Do you seek Him? Ang hina, do you trust God? Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Huwag kang matakot. Yang word na yan, hindi yan parang sinabi lang ni Lord na walang emosyon. Yan ay utos. Kasi alam ng Diyos, no, na maraming pagdadaanan tong si Joshua. Pero ang paalala niya, kasama mo ko. Marami kang laban na dadaanan, pero marami kang labang pagtatagumpayan. Kasama tayo ron. Yes, may mga pagdadaanan, pero magtatagumpay. Bakit? Ang pangako ni Lord, kasama mo ako saan ka man magpunta. Hindi kanya iniiwan, kapatid. Parang hindi mo lang siya nararanasan o hindi mo siya nararamdaman, pero hindi ibig sabihin nun, wala siya sa tabi mo. Hello. Ang totoo, nasa iyo siya. Kasama mo ang Diyos. Kasama natin ang makapangyarihang Diyos. Next verse. Sabi na Isaiah, hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan. Manalangin. Kanina magbasa. No? Huwag kaliligtaang basahin. No? Para tayo'y tumibay ang pananampalataya, basahin ang aklat, yung Biblia, yung kanyang salita. Ngayon, hanapin si Yahweh habang siya'y matatagpuan. Manalangin ka sa Kanya habang siya'y malapit pa. Hello. Kaya napaka-importante na tayo po'y nagbabasa at nananalangin. Doon mas makikilala natin ang Panginoon. Amen? Doon mas lalaki ang ating pananampalataya sa Diyos. Pangatlo, last na po. Humiling sa Diyos na dagdagan pa ang iyong pananampalataya. Hello. Yes, alam ng Panginoon, minsan malakas ang pananampalataya mo, pero minsan nanghihina ka. Tama, mali? Ang Diyos naman napaka mayaman sa biyaya. Pwede mong aminin sa Kanya yan. There are times parang pinanghihinaan ka ng loob. Hindi nyo lang naman yan nararamdaman eh. Halos lahat po tayo. Pero ang biyaya ng Diyos, pwede tayong lumapit sa Kanya. Lord, dagdagan mo ang aking pananampalataya. Amen? Sabi ng Mark 9:24, ito yung isang tagpo na yung isang lalaki na meron siyang anak na inaalihan ng espiritu. Nilapit niya sa Panginoon. Kasi sabi niya, Panginoon, yung anak ko, madalas nangingisay, bumubula ang bibig, inilapit ko sa mga alagad nyo, pero walang nagawa eh. Amen. Nabasa nyo na yon? Pagdating dito, sabi niya, naniniwala ka ba? Nananampalataya ka ba? Na yung anak mo gagaling? Ano sabi ng lalaki? Sumagot agad ang ama ng bata, sumasampalataya po ako, Panginoon. Pero, kulang pa. Dagdagan niyo po ang pananampalataya ko. Humiling ba siya? Nilapit niya ba sa Panginoon? Inamin niya, Lord, naniniwala ako eh. Pero, kulang eh. Lord, dagdagan mo po. Meron dito, pinanghihinaan ng loob. Naniniwala naman, pero nag-aalinlangan.
Kapatid, manalangin ka kay Lord. Mangyayari yung gusto mong mangyari according sa kanyang kalooban. Ibibigay niya yan, kapatid. Maniwala ka, ibibigay niya yan. Hello, ano man yung pinagdaraanan mo ngayon, huwag kang magsawang manalangin at lumapit sa Panginoon. Darating yan sa panahon niya, hindi sa panahon mo. Ang Diyos hindi nauuna, pero ang Diyos hindi rin nauhuli. Palakpakan natin si Lord. Minsan akala natin huli, pero hindi. Naalala mo si Jairo, yung anak niya nga, una nung lumapit siya sa Panginoon, ang sabi niya kay Lord, Panginoon, yung aking anak naghihingalo, buhay pa yon. Pag naghihingalo, buhay pa eh. Amen. Lord, yung anak ko, naghihingalo, puntahan natin sa bahay. Hindi naman siya pinaya ng Panginoon. Siya ay sumama kay Jairo. Pero along the way, habang sila ay naglalakad, naghihingalo to pero hindi sila tumatakbo. Amen. Pero yung kapayapaan ni Jairo nandoon kasi alam niya, kasama niya na ang Panginoon. Kahit naghihingalo yung anak ko, alam ko itong kasama ko ngayon sa oras na ito, may magagawa. Amen. Along the way, habang sila ay naglalakad, merong isang babaeng 12 taong inaagasan. Nabasa niyo yun? So, imbis na dumiretso sa bahay ni Jairo, huminto pa. Para lang pagalingin tong babaeng tong humipo sa kanya. Sabi niya, Panginoon, sabi niya, sa mga alagad niya, sino ang humipo ng laylayan ng damit ko? Nagmamadali si Jairo nun, Si Jairo pwedeng, Lord, ang dami naman tao rito eh. Baka kung sino lang dyan humipo ng laylayan ng damit mo, hindi. May lumabas sa aking kapangyarihan. Dahil sa pananampalataya ng babae, siya ay gumaling. Sino rito gustong gumaling? Hello, manampalataya ka. Dahil yung paghipo ng babae sa Panginoon, sa laylayan, sa pananampalataya niya, may hipo ko lang ang laylayan ng Diyos, ng Panginoon, gagaling ako. Gumaling ba? Gumaling dahil sa pananampalataya. Ang pangako ng Diyos, kung mananampalataya ka, ang kapangyarihan niya available sa iyo. Kapatid, kung meron kang nararamdaman ngayon, pinagaling ka ni Lord sa pananampalataya mo. Walang mahirap tong babaeng to, 12 taon niyang tiniis yung sakit na yon. Wala na siyang yaman na ubos. Dahil sa pagpapagamot. Pero, nung na-encounter niya ang Panginoon at nanampalataya siya, gumaling siya. Kaya ngayong gabi, kapatid, hindi lang sakit at karamdaman ang pinagaling sa inyo ni Lord. Lahat ng problemang nasa harapan nyo ngayon, babasagin ng Panginoon yan. Dahil pangako niya yan. Sa mga anak niya. Pagkatapos, pagalingin ng Panginoon yung babae, may dumating na 2 lalaki. Ang sabi sa kay Jairo, huwag mo nang abalahin ang Panginoon. Dahil yung anak mo na naghihingalo kanina, patay na. Hello. Narinig ng Panginoon yung sinabi ng 2 lalaki. Nung marinig niya yon, sabi niya kay Jairo, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Ano kasunod? Manampalataya ka sa akin. Kung marinig ni Jairo yon, may pinanghawakan na naman siya word. Hello, hindi sila tumakbo. Naglakad pa rin. Patay na yung anak Patay na. Naalala ko yung tatay ko nung mamatay. Nasa Pure Gold ako. Retail. Malapit lang po ako. Pumunta yung kumpare ko Walking distance lang ako ron. Pwede sakay. Sabi niya, pare, umuwi ka muna. Nasa trabaho po ako nun Yung tatay mo, naghihingalo na. Nung marinig ko yung word na naghihingalo, tumakbo ako. Hindi ko na nga hinanap yung supervisor ko Kasi mas importante sa akin yung tatay ko. So ibig sabihin, nagmadali ako. Nakasalubong ko lang yung bisor ko. Sabi ko, sir, uwi lang ako kasi yung tatay ko raw
Wala akong pera. Di rin ako makasabit. Kasi nakita ko medyo traffic. So mas tinakbo ko na lang. Kahit tinakbo ko yung bahay namin, pagdating ko, hingal na hingal ako, hindi ko inabutang buhay ang tatay ko. Bakit ko kinuwento? Kasi itong anak niya to, naghihingalo kanina, si Jairo. Dapat yun, hatakin niya si Lord eh. Lord, dalihan mo. Tapos may nang istorbo pa, may pinagaling pa siya. Pero hindi. Kahit sa ganong sitwasyon, may kapayapaan siya. Iba dun sa naranasan ko, wala na akong kapayapaan nun eh. Pero si Jairo, dahil kasama niya ang Panginoon na magliligtas ng buhay ng kanyang anak, payapa siya nung oras na yon. Na alam niya yung tagapagligtas sa kanyang anak, kasama niya. Pagdating sa bahay, pinapasok niya yung tagapagligtas. Nabuhay ba yung kanyang anak? Yes, nabuhay! Dahil nanampalataya siya, sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Manampalataya ka lamang. Pwede nang agawin ng takot eh. Nung oras nung marinig niya sa kapitbahay niya, napatay na yung anak niya, iwan niya na si Lord. Lord, iwan na kita. Patay na anak ko, wala na. Pero hindi niya iniwan. Marami sa atin, pag may problema, iniiwan si Lord. Wala nang salita. Nakalimutan na. Ibahin niyo si Jairo. Si Jairo, pinanghawakan niya yung pangako ng Diyos. Huwag kang matakot, Jairo. Manampalataya ka. Amen. The best na palakpak kay Lord. Dito na po ako magtatapos. Meron pong shinare si Pastor Tony kahapon ata yun. No? Sino ba yun? Si Dasilio. Yan, your prayers never go wasted by si Dasilio. No? Pinost niya yan, shinare niya yan sa SMHG official yata. At nung mabasa ko, grabe yung testimony nung babae. Basahin natin ha, dito tayo magtatapos. Sabi rito, it was 17 months ago, March 2023, when I left my first job without any plan B. Ibig sabihin, nag-resign siya sa work nang wala siyang kaplano-plano. No? Sa kanyang isip, I just wanted to have a personal break as I was mentally and emotionally struggling. Nag-resign siya kasi siguro napaka-unhealthy ng trabaho niya para sa kanya noong time na yon. Okay? So sabi diyan, the first few unemployed weeks, nung unang mga linggo ng kanyang wala na siyang trabaho, no? Very manageable pa. Na-enjoy pa niya kasama ng kanyang pamilya. Amen. A month after I resigned, I started to look for a jobs. Pagkatapos ng isang buwan, naganap na siya ng panibagong papasukan daw. Amen. Sabi rito, and send out applications to many companies in different industries. I actually don't have any preferred position or company, but there are some non-negotiable criteria. I am specifically mentioning to the Lord in my prayers. So yung kahilingan niya, kung ano yung work, yung job na gusto niyang pasukin, specific niyang pinanalangin sa Panginoon. Napakahalaga na very specific tayo when it comes sa mga prayer natin na request kay Lord. Wag na nating itago yung laman ng damdamin natin. Kung ano ba talaga yung gusto mo, yun yung hilingin mo sa Panginoon. Amen. Sabi diyan, I was praying for a job that has no weekend work. Walang pasok ng Sabado at Linggo. No Philippine holidays work. Pag holiday, wala rin. Morning or mid-shift, pwede. Remote or hybrid setup, pwedeng sa bahay or pwedeng sa opisina o kung saan kang lugar. Basta kung ano yung napagkasunduan. Sabi diyan, at yung, syempre, the best. Maganda yung compensation. Yung salary. Amen. So next, honestly, to find a job that meets my preference is hard. Amen. Kahit ako, napaisip din kung may work ba akong mahanap na swak sa gusto ko. Maybe from logical point of view, wala kasing most of remote jobs. Normally,
follow night shift which doesn't work for me. Okay, so karamihan daw ng remote is night shift. Next, kung morning shift naman, there are many available opportunities but it will require me to go back to Manila, which I refuse. But even if my preference sounds impossible to me as well, I am convinced that the Lord will make it happen. Come on, sige, palakpakan natin si Lord. At ang sabi niya pa rito, I also don't know how, I just know He can. Di ko alam kung paano, pero ang alam ko, si Lord kaya. Ganun ba kayo mag-isip sa Panginoon? Dapat kung maghihingi kayo kay Lord, lakihan nyo na. Dahil ang pagpapala ni Lord para sa kanyang mga anak. Amen. Next, sabi diyan, since I already had a work experience of 3 years, meron na siyang past 3 years na experience sa work. Hindi na siya baguhan. So sa isip niya, wala, sisiw lang to. Napakadali. Sabi niya, para lang akong naglalakad sa park. Kaya kong makapasa, makahanap ng work. Sabi diyan, but I was wrong. Amen. Never have I imagined that I would cry a lot and get frustrated numerous times. Napaiyak na siya. Nagkamali pala siya na sa sobrang tiwala niya at believe niya sa kanyang sarili. No, na kayang-kaya niya. Pero sabi niya, hindi ko na-imagine na sa ganito katagal, hindi ako makahanap ng trabaho. Next, every day for 8 months, I would kneel to the Lord saying the same specific prayers araw-araw. Yung panalangin niya, lagi niyang inilalapit. Sino rito may panalangin sa Panginoon? Ilang buwan na ba yan? Kapatid, huwag kang magsawa. Sabi rito, did I get tired? Yes. Napagod siya eh. Had doubts? Of course. Lose hope? Definitely. Next. These are normal human feelings. Right. Tama. Sabi rito, I felt along the way, but thank God, His grace is more than enough to sustain me through those rough, hard, and uncertain days. Palaging mas malaki ang habag ng Diyos kaysa anumang sitwasyon ang mayroong kapatid. Mas malaki ang biyaya at habag ng Panginoon. Next. Ang sabi pa rito, in the midst of all the tiredness, doubt, and hopelessness, I just kept praying. Kept praying. Even if my situation back then doesn't convince me that He is able, I kept praying. Hello. Ang sabi rito, even when all I have been receiving were rejection emails saying I am not qualified enough to get hired, I kept praying. Na-reject na siya. Hello, na-reject ka na ba? Keep trusting the Lord. Amen? Next. Even when everything around me seems like pulling me away from what I was praying for, I kept praying. Sabi rito, even when God seems silent and I cannot see hope that my prayers were getting answered, I kept praying. Even when my savings have run out and my monthly bills were piling up, I kept praying. Even when my heart is in total pain, I kept praying. Sino rito dumaranas ng kabiguan? Huwag sumuko sa Panginoon. Alam ni Lord kung ano yung pinagdaraanan mo. Kapit, manatili. Amen? Sabi diyan, next, I kept praying because I know the one I am praying to. Kilala nyo ba kung sino nilalapitan nyo? Yung pinananalanginan nyo. Sabi diyan, I know that my God is a way maker, a miracle worker, and a promise keeper. May pangako si Lord sa'yo. Di ka niya bibiguin, kapatid. Amen? I know that He will not just provide, He will surely ba? Go beyond my expectations. I clearly know that in Him, nothing is too hard and impossible. Walang mahirap at imposible. Sa Panginoon, kapatid,
Palakpakan mo si Lord. Itong si kapatid, ang dami niyang alam na pangako ni Lord. Pinanghawakan niya ba? Yes. Binigo ba siya? No. Alam niyo na, ha? Sabi diyan, next. 10 months after January 2024, ito lang year na to, God didn't fail me. I got a job exactly as how I described and prayed it to the Lord. Kung ano yung specific, be specific. Narinig ko yata to kay Amiga eh. Be specific pag nananalangin ka sa Panginoon. Kung ano yung gusto mo, sabihin mo, huwag kang mahiya. Amen. Dahil ang Diyos na makapangyarihan, hindi ka bibiguin yan. At kasama mo siya sa pag-fulfill niyan. Amen. Ang sabi diyan, the Lord blessing was just so beautiful that it outweigh all the bad days. Amen. Na kanyang naranasan, all I ever saw was His faithfulness and sustaining grace. Hello, kapatid. Tapat si Lord. Tapat ba si Lord? Yes, tapat siya. At ang sabi diyan, I was completely amazed of how He orchestrated everything until the day of fulfillment of His promise. Natupad yung pangako, yung plano ng Diyos sa kanya. Next, am I good? Definitely not. Worthy? No. It was all because of the Lord's favor and grace that I am able to share this beautiful testimony with you, with us. Kung ginawa ni Lord sa isang anak niya, sabi ng Bible, lahat tayo pantay-pantay sa paningin niya. Kung nangyari kay kapatid, hindi imposibleng mangyari din sa'yo. So yung pananampalataya mo, lakihan mo kapatid sa Panginoon. Tayo tayo, last verse. Last verse mo na. Pwede ba nating awitin yung unang inawit kanina? Sabi diyan, ito ay sapagkat, sabi ng Romans 10:11, sinasabi ng kasulatan, ang bawat isang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapaya. Naniniwala ka diyan, kapatid? Na ang bawat nananampalataya sa Panginoon ay hindi mapapaya. Sino rito ang nagtitiwala sa Panginoon? Do you trust God? Do you believe God? Alam mo ba ang makapangyarihan ng Lord na pinaglilingkuran mo? Ano man yung bagay na hinihiling mo ngayon, sabi ng Panginoon, huwag kang matakot, magtiwala ka sa Kanya, siya ang bahala sa iyo. Amen? So before we pray, let's pray. Let's sing. Yung una nating pinamit. Sa iyong biyaya, ako ay namamangha sa iyong kalinga. Panganib ay di banta sa pag-ibig mo. Palaging ligtas ang puso. Mangusap ka. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig sa ingay man. Pulong mo'y natatangi, pag-asa ikaw. Sa iyo puso ko'y tatahak.
mo'y nakikinig. Sa ingay man, Thank you, Lord. bulong mo'y natatanging pag-asa'y ikaw. Sa'yo puso ko'y tatahan. Once again, mangusap ka. Mangusap ka. Lingkod mo'y nakikinig sa ingay man. Hallelujah. Bulong mo'y natatanging pag-asa'y ikaw. Sa puso ko'y tatahan. Yes, Lord. Tanggulan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko. Isa pa. Kanlungan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa man, kailan pa man. Di lalayo, ikaw ang kaligtasan. Tunay, Panginoon. Ikaw ang aming kaligtasan, O Diyos. Inabalot Hallelujah. Thank you, Lord. ang lakas sa piling mo, ako'y Yes. ligtas. Hallelujah. Kailanman Di lalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas sa piling mo, ako'y ligtas. Kailanman di lalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas sa piling mo, ako'y ligtas. Kailanman di lalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas sa piling mo, ako'y ligtas. Tanggulan. Ng Yes. Thank you, Lord. suko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko. Tanggulan. Tanggulan. Ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa man. Kailan pa man. Yes.
Ira handera dara baba Rahabara sika ba handera basaka baba. Thank you Lord, thank you Lord. Oh, hallelujah. Panginoon, salamat sa gabing ito, God. Oh, hallelujah. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon, at mga pangako, Lord. Salamat na meron kaming Ama na makapangyarihan. At higit sa lahat, mapagmahal, maibigin, maawain. Malaki ang habag sa amin. Lord, naniniwala kami na sa iyo walang bagay na mahirap. Walang bagay na hindi mo kayang gawin. At sa oras na ito, sa gabing ito, Panginoon, salamat. At dinagdagan mo ang aming pananampalataya sa iyo. Lord, naniniwala ako, anuman po yung dala-dala ng mga kapatid na naririto ngayon, mga pinagdaraanan, mga problema, alalahanin na pinupukol sa kanila ng kaaway. Sa gabing ito, lalabas kami na kami pinalaya mo sa lahat ng itong na kami pinagaling mo, Panginoon, sa sakit at karamdaman, Lord, na meron kami. Anumang sakit yan, Panginoon, ay kaya mong pagalingin. And we claim healing right now. Kiniklaim po namin yung kagalingan para sa amin dahil ito'y binayaran mo na. At naniniwala ako, Panginoon, marami kang pinagaling, Panginoon, sa oras na ito, maging sa mga nanonood at nakikinig ngayon. Salamat sa banal na Espiritu na inabot mo kami. Hallelujah. We are healed in the name of Jesus. There is power in your name, Jesus. There is healing in your name, Jesus. And thank you, Lord, that we are healed right now. Naniniwala kami dahil yan ay pangako mo, Panginoon. At walang anak mo na nagtiwala sa iyo na napahiya, Panginoon. Salamat, Lord. Pinagpapala ka namin at naniniwala ako that you will provide everything that we need, Lord. Ano man yung kakulangan na meron ngayon sa gabing ito, ikaw ay nag-provide sa amin, Lord. Sobra pa. At kami magiging pagpapala. Hindi kami papayag, Panginoon. Katulad ni Abraham. Alam namin na may kahinaan kami. Na kami limitado sa aming pisikal, Panginoon. Ngunit ang Diyos na nagsalita at nangako sa amin ay hindi namin pwedeng limitahan. Dahil ikaw ay makapangyarihan. At salamat, dakilang Ama na nasa langit, na ngayon sa oras na ito marami magpapatotoo. Dahil maraming tumanggap. Dahil maraming pinagpala. Dahil maraming pinagaling. We honor you. Hindi dahil kami ay mabuti, kundi dahil ang Diyos na aming sinasamba at pinaglilingkuran ay napakabuti. Mabuti ka, Panginoon. Kaya karapat-dapat kang masamba, maitanghal at pasalamatan sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming hiling at panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming dakilang Diyos at Panginoon, Panginoong Yesus. Ang lahat ng pinagpalang anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. God bless. Good evening po sa lahat.